Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So ang unang bawal na pag-ibig ay ang pag-ibig sa mundo. Sabi ng Diyos, do not love the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. So, ang component ng mundo, tatlo. Lust of the flesh. Pita ng laman. Pagnanasa ng laman. Ang laman nating ito yung ino-offer ng mundo. Pag pumunta kayo sa mall, makikita nyo ito yung mundo. Ang lawak ng bilihan ng mga damit, ang lawak ng mga kainan. Pagdating mo sa baba ng mall, ang lawak ng mga parlor. Kasi yun ang world mga kapatid. Tapos ang lawak ng mga gadget na kung saan maraming binibentang mga gadget. If you want to know what is the practice of the world, pumunta ka lang ng mall. That is the world, mga kapatid. So pag sinabing lust of the flesh, malawak yan. Pleasure, lust of the eyes, yung beauty, yung nagbibigay attraction sa iyo. Yung boastful pride of life, yung pinagmamalaking mong buhay. So may kanya-kanyang trip ang tao, mga kapatid. Yung lust of the flesh is this. Ang iba is about sex, gadget, material things. Lust of the flesh. Para bang, ano ang kinasabikan mo? Ang iba, ang lust of the flesh nila is food. Pastor, hindi ba yun din ay kailangan ng ating flesh? Yes, kailangan natin yun. Kaya lang, pag yun ay 100% na tinutok mo buhay mo doon, that is already loving the world. Yung hindi ka mabubuhay na wala kang bagong gadget, yung ikakamatay mo kapag hindi ka nakarating sa isang bagong bukas na restaurant, it's about food. Talagang pupuntahan mo yon. Yung parang, ang kasiyahan mo sa mga bagong damit, pantalon, bag, alahas, that is the lust of the flesh or the lust of the eyes. Yung attraction ng mata mo na anumang magandang makikita mo dito, nagkakaroon ka ng tinatawag paghahangad. And the boastful pride of life is this. Yung ang status quo mo na parang meron kang ganito, may kotse ka, may bahay ka, parang masasabi mo na nasa itaas ka na. Yun na yung success. May trabaho kang maganda. That is the boastful pride of life. Pero nakalimutan mo ang Diyos na mahalin. Yun ang problema po natin. Kaya marami, walang satisfaction. May mga alahas, may mga damit, yung mga passion ng mundo. Lahat na lang pareritoke sa katawan. That is the lust of the flesh, at the same time, the lust of the eyes. At karamihan sa atin, babae at lalaki, biktima po dito. Kaya nga sabi ng Bible, the world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. So, ang bawal na pag-ibig, yung masyado mong kinukonek ang buhay mo sa mundong ito. Yung para bang, this is life. I have my new gadget. Hindi masama. Ang gadget ginagamit for the glory of God. Ang pagkain, kailangan natin para naman mabuhay tayo sa araw na ito. Pero hindi yan naging major sa iyo. Ang iba, ang mga lalaki, ang passion nila, bagong rubber shoes. Mga babae, bagong alahas. Ang karamihan mga babae naman, ang passion nila, paayos ng mga buhok, iba't ibang kulay nang nilalagay, gagasto sa parlor. Kung hindi buhok, kuko, iba't ibang kulay, gagastusan. Kaya maraming mga babae, high maintenance, mga kapatid. Diba? Talagang, ang skin, dapat flawless. Lahat na lang. No? So, gagastos tayo ng malaki. Wala na yung kasimplihan ng buhay po natin, mga kapatid. Wala nang kasimplihan ng buhay natin. At ito, pinapakita sa atin ang tinuturo ng Bible sa atin. Deuteronomy, sa Mark,
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ituro mo to sa mga anak mo, naglalakad kayo, nakahiga kayo. Ilagay mo sa doorpost ng bahay ninyo. Walang tao, iwan ko lang kung merong gumagawa nun, na pagmulat ng anak mong sanggol, tinuruan mo siya, mahalin mo ang Diyos, anak, habang lumalaki. Maraming mga parents, kahit parents, hindi rin tinuruan ng magulang. Iba ang minahal natin. Kaya tawag sa atin, worldly. Instead of loving the Word of God, we love the world. Sa halip na ang salita ng Diyos ang mahalin natin, walang magulang din nagtuturo sa anak at pinaparinig sa anak ang salita ng Diyos. So nakita po natin, kaya pag worldly ang parents, worldly rin ang anak. Lumalaki ang anak, iba ang minamahal. Ang minamahal ng anak, mga bagay sa mundong ito. Yung para bang, wow, may pride ka ngayon dahil ang anak mo, natikman niya lahat, nakarating sa ganito, kakain sa ganito, pero hindi mo tinuruan ang anak mo na mahalin ang Diyos. Isabi ng Bible, do not love the world. Kaya dito marami ang naging pangit ang behavior, naging pangit ang pagkatao. Maayos manamit, may mga bagong gadgets, pero hindi tinuruan ng good manners. Sa time natin ngayon, basura na lumalabas sa bibig ng maraming tao. Kasi hindi na minahal ang Diyos. Parang feeling superior if you have everything in this world because of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of the pride of life. Yung para kang nasa top if you possess everything in this world. At yun ang deception ng enemy sa atin, mga kapatid. Kaya nga parang matsong lalaki ka kapag ang dating mo ay umiinom ka ng alak, naninigarilyo ka, parang in ka sa grupo. Parang in ka sa mundong ito pag nagmumura ka. Di po ba? Parang in ka sa mundong ito pag nagda-drugs ka. Pero that is the deception of the world. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, that is the forbidden love.